Pauwi na ng Maynila galing Leyte nang lumubo ang gulong ko, bandang Samar. Mabuti na lang hindi sumabog dahil 2 bayan pa ang tinakbo bago mapalitan ng gulong. Tunay ngang masarap mamuhay sa probinsya dahil malayo tayo sa problema, malayo sa polusyon. May mga prutas at gulay pa tayong nakukuha sa ating bakuran, mga tol. Pero itong lahat ay panandalian lamang dahil kailangan nating bumalik sa Metro Manila. At unang paggas natin dito ay sa Sugod, Southern Leyte na, mga tol. At syempre dito na naman tayo dadaan ulit sa Agas-Agas Bridge dahil mas pinipili ko ditong dumaan kaysa sa Baybay. Kasi dito walang mga malalaking sasakyan na dumadaan dahil bawal silang dumaan sa ngayon dahil under renovation yung mga tulay. Kagaya nga ng isang ito ay may harang na malaking tubo. Kung sakaling man may dumaan na malaking sasakyan na naligaw ay hindi siya magkasya at siguradong babalik siya ulit. At ito nga, nakarating na tayo dito sa may Tacloban City ito, mga tol, pero hindi na natin madadaanan ng city proper dahil mayroon ng bypass na kung saan bubungad na sa atin yung San Juan Eco Bridge. At syempre kahit ilang beses na tayo dumadaan dito, namamangha pa rin ako sa ganitong klaseng struktura na talagang napakatibay dahil nadaanan na ito ng mga malalakas na bagyo, lindol at kung ano-ano pang mga natural calamity sa atin. At ang pinakahuli sa lahat ay ang bagyong Yolanda. Papasok na nga tayo sa Samar Island at panigurado ihanda na naman natin ang ating puwit dito dahil ang tindi ng lubak dito. Pero ang kagandahan naman dito ay tuloy-tuloy ang kanilang road renovation. At nasundan ko mga ito si Kuya. Ibang klase sila mag-deliver dito. Pinapasa na yung Durabox, mga tol. At habang nag-i-enjoy ako sa kabundukan ng Samar dahil napakaganda ng kalsada at naglalakihan ng mga puno, ay biglang na lang nagiwang-giwang ang aking likurang bahagi na gulong, mga tol. At dali-dali akong gumilid para makita kung anong nangyari sa aking mags, pero laking gulat ko dahil ang aking gulong ay nabuntis. At syempre kinabahan ako ng husto dahil nasa kalagitnaan kami ng bundok. Binuhusan ko muna ng tubig para mabawasan yung init ng gulong. At laking pasasalamat ko dahil hindi ito sumabog. Kung nagkataon, tulak malala. Dito makikita nyo na nga na grabe ang alog sa harap ng aking dashboard dahil ang tindi na ng bukol niya, mga tol. At mga 2 bayan pa ang aming nilakbay bago makabili ng bagong gulong. Pagkaparada ko nga, diretso na ako sa loob para magtanong kung mayroon silang available na gulong para sa Inmax dito, mga tol. At nang makonfirm ko na mayroon silang gulong na para pang Inmax, ay pinasok na natin itong si Bano para mapalitan na ng bagong sapatos. Sinik ko pa nga ulit kung ano ba talaga ang nangyari sa aking gulong, pero nawala yung bukol, umimpis, pero hindi na ako nagpakasigurado, pinalitan ko na lang talaga ng diretso. At hindi pa nga kinaya ng impact kaya minanumano na lang ang bolt sa ating ihe, sa ating gulong. At isa-isa na nga tinatanggal ang ating tornilyo dito sa swing arm para mahugot ang ating mags at gulong. Pagkatanggal nga ng ating mags at gulong ay diretso na dito sa machine para matanggal ng maayos. Nung matanggal na ang gulong, dahil may nakausap ako at hinihingi ang lumang gulong natin, ay ating ibinigay. At ito nga si Kuya, shoutout Kuya. Dahil makapal pa naman, sa tingin ko magagamit pa ito ng matagal basta hindi lang pang malayo ang biyahe. Pagkabigay ko, umalis na kagad si Kuya, RS Kuya. At ang napili naman nating bagong sapatos ni Bano ay ang Biraber Sport para sa pangmalayo ang biyahe ay siguradong matatag. Binahira na nga ang bago nating gulong ng pampadulas para suwabing maipasok sa ating mags. At pinalagyan na nga natin ng tire sealant at kung sakaling matusok man na hindi malala ay may babara sa butas. At ayan, all goods na ang bagong sapatos ni Bano. Siguradong magiging komportable tayo sa biyahe dahil bago ang sapatos niya. Pero ang sapatos ng may-ari, iwan ko lang. Naibalik na nga ang swing arm at ang tambutso na lang ay kailangang higpitan kasi kapag sungaw, malakas agas. At shoutout pala sa may-ari ng RPZ, Motorcycle Parts and Accessories. Dito pala ako nagpagawa. Salamat.